At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiriath-arba na siyang Hebron sa lupain ng Canaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Heth na sinasabi, Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo, upang aking ilibing ang aking patay na malinggid sa aking paningin. At ang mga anak ni Heth ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, Dinggin mo kami, Panginoon ko. Ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahiram sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan, upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Heth. At nakiusap sa kanila na sinasabi, Kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malinid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Ephron na anak ni Zohar, upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela na kanyang inaari na nasa hangganan ng kanyang parang. Sa tapat na halaga ay ibigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo. Si Ephron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Heth, at sumagot si Ephron na Hetheo kay Abraham sa harap ng mga anak ni Heth na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan na sinasabi, Hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako. Ang parang ay ibinibigay ko sa iyo, at ang yungib na naroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinigay ko sa iyo, ilibing mo ang iyong patay. At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain, at nagsalita kay Ephron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, Maanong ako lamang ay iyong pakinggan, ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang, tanggapin mo sa akin at ililibing ko roon ang aking patay. At sumagot si Ephron kay Abraham na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dinggin mo ako, isang putol ng lupa na ang halagay 400 siklong pilak, gaano sa akin at sa iyo. Ilibing mo na ang iyong patay. At dininig ni Abraham si Ephron, at tinimbang ni Abraham kay Ephron ang salaping sinabi sa harap ng mga anak ni Heth, 400 siklong pilak na karaniwang salapi ng mga mangangalakal. Kaya't ang parang ni Ephron na nasa Makpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon, na ang nasa buong hangganan ni yaon sa palibot, ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Heth, sa harapan ng lahat ng nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Makpela sa tapat ng Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Canaan. At ang parang at ang yungib na naroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Heth na pag-aaring libingan niya.